Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po ang naka-join sa via Zoom sa umagang ito. Ang ating pong talakayin ay prayer intercessor. Nasa Ezekiel 22 verse 30 to 31. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita. Kaya ibubuhos ko na sa kanila ang nag-aalab kong at sila'y aking lilipulin, sisingilin ko na sila sa masasama nilang gawain. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang prayer intercessor is the highest calling from God. Ito po ay isang pinakamataas na pagkatawag ng Diyos sa mga taong tagapamagitan o nananalangin sa harapan ng Panginoon. Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng calling of prayer intercessor. Kaya sabi dito sa ating teksto, ang Diyos ay humahanap ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang puot. God is looking for faithful intercessor, yung tapat na may malalim na malasakit o pagmamahal sa tao at sa Diyos para manalangin. Kasi ang pagiging intercessor ay hindi simpleng gawain ng pananalangin. Ito'y isang pagdama ng bigat at kalagayan ng isang tao o ng bansa o pangyayari na ipamamahagi sa Diyos upang hingin ang kahabagan at kalagayan ng isang tao o bansa at iba pa. So magandang ilustrasyon sa Bible ay sa panahon ni Moses. Si Moses bilang tinawag ng Diyos as a leader of Israel o Israelita, na dito ay sa Exodus 32 matatagpuan natin ang mga Israelita ay gumawa ng isang guyang ginto na alam nating kasuklak-suklam sa harapan ng Panginoon. At dito sa Exodus 32 ito, si Moses ay inabot ng 40 days and 40 nights ng pakikipag-usap sa Mount Zion. At ang thinking ng mga Israelita, si Moses ay hindi na sila babalikan. Kaya lumapit sila kay Aaron na siyang assistant leader o assistant pastor of Moses. Ang sabi niya doon, igawa mo na kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moses na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Dito bilang isang leader si Aaron, at habang wala ang kanilang pastor, si Aaron po ay sumang-ayon doon sa mga kanyang mga kababayan. Ang sabi niya, tipunin natin ang mga hikaw, ginto ng inyong mga asawa at mga anak at dalhin kay Aaron. At tinunaw ito ni Aaron at ginawa nila itong ginto. Na habang si Moses ay nakikipag-usap at ibinigay ng Diyos ang 10 utos na sa 2 bato. At nung ibinigay nito ng Panginoon kay Moses, bumaba sila at kasama niya si Joshua. At haba pong palapit ng palapit sina Moses at si Joshua, nakarinig sila ng mga ingay na akala nila'y pagpupuri ng isang tagumpay. Pero habang dumadating ang oras at pagsapit sa lugar na pinagkakampuhan ng Israelita, ay naroon ang isang nakita ni Moses na mga Israelita ay sumasamba sa Diyos-Diyusan, isang malaking kasalanan, yung pong walang taros at walang patid na kasiyahan sa pagsayaw, sa pag-inom at pagsamba doon sa guyang ginto na ginawa nila sa pangunguna ni Aaron. Sapagkat noong makita ito, alam ni Moses na nasusuklam ang Diyos sa kanyang mga kababayan. Alam niyang galit ang Panginoon. Kaya sabi niya, intercessor must have passion for people. Ang isang tagapamagitan ay mayroong totoong malasakit
at tunay na pagmamahal sa tao o anumang bagay o sa bansa na kanyang paraan na kanyang pananalangin. Pag sinabing passion, meron kang kabigatan. Kung ano yung kalagayan, for example, ng isang tao na nangangailangan ng panalangin, dadamahin mo, ilalagay mo ang sarili mo doon sa katayuan ng taong ipapanalangin natin. Hindi tayo basta upak lang ng upak ipanalangin, kundi yung bigat niya kukunin natin. Na ibig sabihin, ipaglalaban mo siya sa harapan ng Panginoon na yung puot ng Diyos o kaparusahan ng Diyos sa kanya ay hindi niya maranasan. Kaya sabi dito, ang ginawa ni Moses nung makita yung ginagawa ng mga Israelita, siya'y nagmakaawa. Sabi niya sa Panginoon sabi niya, huwag po ninyong lilipulin ang mga taong inilabas niyo sa Ehipto sa pamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Sapagkat ano nang sasabihin ng mga kalaban na inilabas mo, yung pala'y papatayin mo lang sila dito sa ilang. Subalit, ang ginawa ni Moses nung ito'y kanyang ipinapanalangin at inilagay niya ang kalagayan sapagkat ang Diyos ay napupuot sa ginawa ng Israelita dahil sa katigasan ng kanilang ulo, si Moses ay nagmakaawa sa Panginoon at pinaalala din ni Moses sa Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na ang sabi doon ng Panginoon ay na pararamihin ang katulad ng bituin sa langit at ito'y magiging kanila sa habang panahon na magiging isang bansa. Kaya ang Panginoon ay hindi niya itinuloy ang balak na paglipol sa Israel. Kaya dapat ganun na may nakikita tayong resulta kapag tayo po'y namamagitan para sa bansa at sa ibang tao. Pangalawa, ng intercessor must have perception of the problem. Meron po siyang kaalaman sa problema. Alam nyo, minsan kasi na carried away tayo. Na basta lang tayo nananalangin. Halimbawa na ang isang tao na mayroong gusto mong ipanalangin, may sakit, hindi po basta mo ipanalangin. Dapat merong what is the background, bakit ba siya nagkasakit, ano ba yung pinagmulan, bakit siya humantong sa ganong kalagayan, o sometimes meron tayong nakita natin kung bakit ang isang tao ay nakakaranas ng hindi maganda, na alam nating merong paglabag sa Diyos, alam nating may pagsuway, na yun ay paraan ng Diyos para siya ay abutin, at ina-allowed ng Diyos ang ganong sitwasyon, hindi basta natin siya ipapanalangin. Aalamin natin ano yung naging problema o history ng kanyang kalagayan. Sapagkat nung malaman ni Moses ang problema na kung ano ang mga pinagagawa nitong mga Israelitang ito habang siya po ay 40 days and 40 nights sa Mount Sinai, noong malaman niya kung ano yon, ang ginawa ni Moses, gumising siya ng maaga. Alam niyo, ang prayer intercessor, hindi po siya nagpipray ng 5 minutes. Ang prayer intercessor, mahaba ang kanyang oras. Nagbibigay siya ng tamang oras sa pananalangin. Alam niyo po, ako din po, hindi lang pastor, as prayer intercessor, from 12 a.m. to 5 a.m. nagpipray po ako. At ang prayer intercessor, kapag nadama niya yung problema at nalaman na niya yung problema, meron po siya dapat na iintindihan niya ano yung kapahayagan ng Diyos. Kaya nung makita, sabi ni Moses, napakalaki na nagawa niyong kasalanan, aakyat ako sa bundok at mananalangin, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad, sapagkat napakalaki ng ginawa pong pagkakasala ng mga Israelitang ito. At doon nga po, ito yung kanyang ginawa, dinama at inalam kung ano yung problema. Ang pangatlo na ginawa dito ni Moses ay protection of the plan of God. Alam nyo, grabe po yung puso ni Moses. Nung siya'y nananalangin na sa Panginoon, na umalaman na niya ang problema,
ay sabi niya, ipinakiusap po ni Moses kung patawarin na ninyo ang mga Israelita, at sabi niya, kung hindi mo patatawarin, Panginoon o Yahweh, ang aking mga kababayan, burahin mo na rin ninyo ang inyong aklat sa pangalang ng buhay. So ganun, grabe, no? Grabe yung kanyang passion, grabe yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga kababayan na ayaw nilang mamatay. At dito ang ginawa, ang sabi ng Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin, sabi ng Panginoon kay Moses, siya kung buburahin ang kanyang pangalan. So, ipinaglaban, pero ang Diyos ay sapagkat siya'y makatuwiran, kung sino ang nagkasala, ay siya niyang parurusahan, yung sina Abiram, si Kore, si Datan, yung kanya pong angkan, pinarusahan sapagkat sila yung punot dulo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa ng gintong guya. At ang ginawa dito ni Moses ay nanalangin siya at sabi ng Diyos, sinong may kasalanan ay siyang parurusahan. Pero sa atin ngayon, by grace tayo. Ang Diyos po ay tama, ang Diyos ay nagpapatawad, pero ang consequences ay may pag-ani ng isang taong nagkamali sa Diyos. Pero kaya nga tayo nananalangin para bigyan sila ulit ng Diyos ng pagkakataon. At yung plano ng Diyos ay mangyari, sabi, protection of the plan, pag-iingat sa plano ng Diyos. Sino mag-iingat sa plano ng Diyos para sa bansa, para sa ibang tao, malibang ang mga tagapamagitan na tinawag ng Panginoon, hindi lang mga pastor. Ang mga tagapamagitan ang tinawag ng Diyos para sa plano ng Panginoon, sapagkat sa kasalukuyan, ang trabaho ng ating Panginoon ay hindi natatapos ang kanyang trabaho. Siya po'y tagapamagitan sa kalangitan ng mga dalangin ng lahat ng kanyang mga anak. Kaya malinaw, mga kapatid, ang mabigat ang trabaho ng intercessor. At alam kong ikaw, ako at lahat na may pusong tagapamagitan ay ikaw po yung hinanap ng Diyos o na nakita ng Diyos, nasumpungan na faithful intercessor no matter what. Kaya may pinagdadaanan ka man, may wala ka man pinagdadaanan, hindi mo pwedeng sabihin saka na lang ako magpipray, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, tatapusin ko muna ang problema ko, may problema at wala ka. Bilang tagapamagitan, gigising ka ng maaga. Ang sabi po ng Panginoon sa panaghoy, naghahanap ako ng taong babangon ng umaga, ng madaling araw, at nagsisimula na siyang umawit at manalangin at umiyak sa Panginoon. So ibig sabihin, alam niyo ba, ang pag-iyak is very important in our prayer, sapagkat ang pag-iyak, may botelya tayo sa kalangitan, sabi sa awit, may mga botelya na kung saan pinupuno ng mga luha ng mga tagapamagitan ang botelyang yon, sapagkat habang napupuno, ibig sabihin maraming na pong nananalangin sa kanya pong harapan bilang tagapamagitan. At lalo sa panahon natin, kailangan nating manalangin para sa pastor, para po sa mga tupa ng Panginoon, para po sa bansa natin, at sa mga iba't iba pang nagaganap sa kasalukuyan. So yan po, ang mai-share ko sa inyo is the prayer intercessor. So purihin at luwalhatiin ng Diyos sa kanyang salita, sa kanya ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.